May problemang nakikita ang isang dating opisyal ng palasyo kasunod ng mga hindi magkakatugmang pahayag ng mismong tagapagsalita ng PNP at hepe nito sa ilang issue na bumabalot sa bansa ngayon. Una nang sinabi ng PNP na tumataas ang kaso ng kidnapping sa bansa, bagay na hindi sinang-ayunan ng mismong pinuno nito na nagsasabing walang kidnapping sa bansa. Si Paul Montibon magbabalita. Hindi na ako katakataka. Palagi namang... Hindi na nagtataka si dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, kaugnay sa magkakaibang pahayag na inilalabas ng pambansang pulisya. Ang tinutukoy dito ni Panelo ay ang magkasalungat na statement ni PNP Chief Romel Marbil at PNP spokesperson Jean Fajardo kaugnay sa isyu ng kidnapping sa bansa. Si Fajardo kasi inamin ang pagtaas ng insidente ng kidnapping o mga pagdukot sa bansa kumpara noong nakaraang 2 taon. Sabi ni Fajardo, malaki na ang kasalukuyang 13 kidnapping incidents sa bansa gayong nasa unang bahagi pa lang tayo ng taong 2025. Iba naman ang naging pahayag ng PNP Chief. Giit niya, hindi raw totoo ang mga balita patungkol sa mga nagaganap na kidnapping, partikular na sa mga negosyante sa bansa. Tinawag niya itong fake news. At kailangan anyang managot ang sino mang nagpapakalat ng naturang impormasyon. Si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, hindi na ito ipinagtaka pa. Wala naman na anyang kasing bago sa mga pagsisinungaling ng gobyernong Marcos Jr. Hindi na ako katakataka. Palagi namang hindi magkatugma yung mga tagapagsalita ng PNP at ng kanyang principal. Tagapagsalita ng dyan sa Malacanang, yung palengkera dyan. Iba rin ang sinasabi. Sa datos ng PNP Anti-Kidnapping Group, mula taong 2023, nakapagtala sila ng 26 na insidente na pagdukot, 32 naman noong 2024 at ngayong 2025, umabot na sa 13 ang naitalang kidnapping simula Enero hanggang Abril. Para kay Attorney Panelo, talagang mahihirapan ang PNP na ipagtanggol ang isa't isa. O kahit ang buong institusyon, bunga na rin ng kawalan ng maayos na koordinasyon at pag-uusap sa loob ng hanay nito. Problema kasi hindi kayo nag-uusap. Pangalawa, talagang mahirap ipagtanggol. Ang hindi pa pwedeng ipagtanggol. Yan lang yan. Sabi pa ni Panelo, ang mga ganitong pagkukulang at kapalpakan ng mga ahensya ng pamahalaan ang dahilan kaya tuloy-tuloy ang pagbulusok pababa ng popularidad at tiwala ng publiko sa gobyernong Marcos Jr. Kaya bagsak ang rating ni Presidente Marcos Jr. Dahil sa inyo lahat yan. Kayo ang may kasalanan niya kasi si Presidente Marcos Jr. sila nga nagbibigay ng patakaran, policy. Kayo ang nag-i-implement. Pag bulilyaso kayo, bagsak ang pagtitiwala. Lahat, bagsak. Ikinababahalan ng batikang abogado ang lumalalang estado ng pamahalaan dahil kung pagbabatayan ang mga datos, mas matindi pa umano ang pagbagsak ng approval at trust rating nito kumpara sa mga panahong sinalanta ng matitinding krisis noong administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kita nyo, it plummeted down. Ilan na lang ngayon? 33? Biro mo 33? Mas matindi pa yung bagsak nito kaysa ng panahon ni GMA. Sapagkat sinasabi ng Pulse, sabi niya, at least daw nung sa panahon ni GMA, medyo nagaganyanan doon sa mga areas. Pero this time daw, majority. From Mindanao, Visayas, in Luzon, bagsak na bagsak. Samantala, nananatiling palaisipan sa mga otoridad ang tunay na utak sa likod ng pagdukot at karumaldumal na pagpatay sa negosyanteng si Anson Ke. Kilala rin bilang Anton Tan habang patuloy pa rin ang investigasyon sa insidente. Bagamat hawak na ng mga pulis si David Tan Liao na itinuturong sangkot sa krimen, hindi pa rin matukoy kung sino ang mas mataas na nag-utos sa kanya na paslangin ang biktima sa kabila ng sinasabing pagbibigay ng ransom para sa kanyang kalayaan. Si Tan ang pinakahuling biktima ng pagdukot ng grupo ni Liao na sinasabing nasa likod rin ng iba pang kaso ng kidnapping sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.